I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan guys, mayroon tayong upload videos. Ito po yung interview ni Pangulong Marcos Jr. tungkol dito sa pagbaha, no? Dulot ni Typhoon Carina. Now, ang gusto ko lang malinawan dito, no? Sa mga bumabati ko sa Pangulo doon sa 5,500 na flooding floods na sabi niya pinagyayabangan niya daw. Uulitin ko, hindi po sa isang lugar lang po yan. Kung baga sa iba't ibang lugar po, yung 5,500 ang flooding control na yan. Hindi po lang isang lugar, no? Alam nyo, dito nyo makikita, yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr., useless lang po ang flooding control if ang tubig ay tumaas ng tumaas. Hindi nakakayanan po yun, no? Sa mga nagpapakalat, or naninira at bumabati ko sa Pangulo, mahiya-hiya kayo sa sarili nyo. No, mag-research kayo, alamin nyo muna bago kayo kumuda. Kung bumira lang kayo ng bumira, parang manira lang, ay, mga sinungaling kayo. Ha? Mga swapang kayo talaga. Wala na lang kayong ginawa, kundi manira ng manira. Ha? Batikos lang ng batikos. Nakikita yung muta ng iba, pero yung muta na gabundok na muta ng puon nyo, hindi nyo nakikita. Yan ang hirap sa inyo eh. Ito yung mga anti-Marcos na ito, lalo na yung mga utak dilis. Bira lang ng bira. Parang mga talo pa ang mga askal na aso sa kalye. Tahol ng tahol kahit saan. Hindi naman sila pinapansin ni Pangulong Marcos Jr. O, di ba? O, akala nyo magtatagumpay kayo sa mga kaswapangan ng pag-uugali nyo? Hindi. So, dahil dito mga kababayan, no? Panoorin nyo po ito, no? Lalo na po sa mga otak dilis, para may alam din kayo. Kasi mga tamad mga yan, mga anti-Marcos, kaya ganyan sila. Pinagmamalaki nila yung puon nila, palpak naman. Di ba? Lalo na ngayon, sumisingaw yung baho. Di ba, nakakahiya. Lalo yung isa, tumakas, di kayo naloka. But anyway guys, panoorin nyo ito. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Bye, and babush. God bless Philippines. Eto na. I did this was to really inspect because I wanted to see what the situation was. It's really different reading the piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. So, Valenzuela has the usual problem. Talagang basin yan eh. Lagi nababaha ang Valenzuela. But marami na silang flood control, pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Ondoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. What we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why Nabotas is still 80% underwater. Malabon the same, Valenzuela also. So we have to really look into that sort of thing. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nagka-problema lang, sana matuto naman ng tao, huwag na kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Lagi na Botas yung 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. So yesterday, 12 o'clock was high tide. 12 o'clock noon, nag-high tide. Nagsabay-sabay, parang malakas ang ulan, tapos nag-high tide. So at least now I'm very clear about what the situation is. I will be going to inspect all the other areas when we can travel to see what else is needed in the other parts of the country that suffered flooding. Now,
when I get back to the office, I will be putting together, now that I know what the situation is, where the areas are that need the most. We'll be putting together already the release packages for the LGUs. We took that here in NCR. Not only NCR, in Region 3, in Calabarzon, NCR, marami nang tumawag sa akin kanina umaga pa. So we'll put that all together so that we can go to DBM and tell them to release this already para magamit na ng ating mga local officials. Alright? Nito mga kababayan, ayan, umikot ang Pangulo. Sa Valenzuela yan, tapos na butas. Ganyan dapat ang leader. See? Siya na mismo ang pumunta at alamin. Alam nyo naman yan, pag pumunta sa isang lugar, katulad nito, mga kababayan, susolusyonan yan. Sabi niya nga, yung mga flood control, useless pag umapaw ng tubig. Katulad nga anong sinabi natin, ang saya-saya nila. Nakita nila ang Pangulo, mga bes, ha? Aayusin at baguhin. Kung ano mang design yun. Para nang sa ganun, hindi na maulit kahit tumaas ang tubig. Baka pataasan yung bakod, mga bes. Ayan, very working president, saan kayo makakita? Kasama yung mga ibang congressman. Tapos kasama si Senator Gatchalian. Valenzuela, for sure. Ay, grabe. Yan pala yan. Ay, nasira. Kailangan baguhin, mga bes. Yan ba yung flooding control na tinatawag? Dapat taasan. Taasan yan. So, ganyan si Pangulong Marcos, mga kababayan. Sa ating mga kababayan, sabi nga natin, iwasan po natin na magtapon ng basura. Kasi babalik at babalik sa atin. Ang baha ang mismong magbalik sa atin yan. Itapon natin sa tama. Ayon po sa Pangulo. Kasi pag tapon ka ng basura, yan magbabara, mga kababayan. Yan din ang sanhi na pag-aapaw ng tubig, di ba? Ayan, congressman din yan. Yung isa, yung puti ang buhok. Kaya sabi ko nga, itong Pangulo na ito, kakaiba talaga sa lahat. Yung iba nga dyan, nandun lang sa loob ng kulambu kahit may sakuna, nandun lang sa kulambu. Nagmumukmuk. Ayan, shout out sa mga taga Valenzuela na botas. Diba guys, tingnan nyo naman. Tapos babatikusin na naman itong mga dilis. Yan, nagbigay ng nag-agay, DSWD. Ayan, ala. At saka hindi lang yan mga on time lagi ang DSWD. Alam mo naman ang instruction ni Pangulo, ora mismo ang tulong. Mga bawat ahensya ng gobyerno, nandiyan si Secretary Bunuan, kasama niya, alam nyo na, hindi po hindi po nagpabaya ang Pangulo. Hindi tulad ng mga bumabatikos, yung puon nila, ang galing nila bumatikos, pero hindi nila nakita yung puon nila, tumakas, pasyal pa more. Ito si Pangulong Marcos, pinasyalan niya, ayan. Ay, ganun pala yun. Medyo mababa nga. Dapat taasan pa ang flooding control talaga. Kasi wala tayong magagawa pag tumaas ng tumaas, guys. Ang tubig, lalo't pa sa nabayan ng dam, pwede kayo naloka. Baba talaga. So yun mga bes, maraming salamat sa inyo watching. So tuloy-tuloy ang support sa ating mahal na Pangulo. Siya mismo ang nagbibigay. See you again on my next upload video. Thank you for watching. Bye. God bless Philippines.